this is a parang naisip ko na this is a good start. Yung ginawa ko nung last time is a good start na lumabas ako. Oh my God! Lumabas ako sa comfort zone. Oh my God! Sorry. Oo nga 'no, baka yun yung ibig sabihin na lumabas ako sa comfort zone ko. Eto ha, share ko na lang din. Kasi hindi natin namamalayan na nagshi-shift na tayo ng realities. Kasi akala natin akala natin yung idea ng manifestation, affirmations is para lang siyang magical na mangyayari na parang tingi-ningi-ningi-ningi-ningi-ningi. Yung parang may anong tawag dun, yung mga sparkling na yung nakita mo sa mga fantasy na ano, may fairy, ching gano'n or parang whatever magical thing na nakikita mo sa mga palabas sa TV, gano'n or sa movies. Pero we are experiencing it in in a 3D reality, like in a reality as we know. It's just that hindi natin siya napapansin because nag-expect tayo ng something na, oh, 'pag magical is literal na magical. Something na may visual effects. No. Kung papakiramdaman mo kung paano ka change ng realities, mag-review ka, look at yourself like a year from now, 5 years from now, ba may mga pictures mo, 'di ba? Or yung mga kahit sa phone mo lang, 'di ba? I-check mo yung mga yung mga recent na mga pinicture-picturean mo, saan ka ba nakarating, gano'n. Kung napapansin mo na same-same lang yung nakikita mo dun sa mga pictures na yon, that means you are not doing the work. You are not changing your reality. Or possible kasi siyempre siguro baka naman gusto mo rin yung ganyan. Hindi ko na control yon. I mean, nasa sa'yo na yan. Nasa sarili mong happiness yung ganyan. I mean, good for you if that's what you want. Pero kung ikaw yung tao na ayoko na ng ganito, gusto ko na ng magandang buhay, gusto ko ng kakaiba naman, gusto ko na ng pagbabago, 'di ba? Kaya eh. Like nando'n ka na sa part na sobrang nagiging frugal ka na, na yung buhay mo is parang same-same na lang. Pare-pareho na lang lagi. Tapos makikita mo yung ibang tao, like bakit sila? Paano sila nakapunta sa gano'n? Bakit sila nandun sa lugar? Paano sila nakapunta ng beach uli, gano'n. Paano sila nakapag-enjoy ng summer? Ba't ikaw nasa bahay ka lang? 'Di ba? Yung mga gano'n na bagay na kaya mo naman na mag-splurge, kaya mo na gumastos. It's just that hello, hello, video log. I am recording this, I am documenting this because ewan ko, suddenly this experience recently is kinda kinda magical. Parang ang dami kong aha moments, ang daming moments na parang parang they are orchestrated by the universe. And then parang kailangan ko lang na you just need to follow the heart, follow the follow your intuition, follow my intuition kasi ako 'yun. Kasi ako yung magfo-follow ng intuition. So, wala naman ako dapat na balak na mag-book ng anything, ng bagong place na pupuntahan. Parang yung last ko na ano the opening of the portal gano'n keme. Parang ano lang yon, parang iniisip ko after nun siguro mga next month gano'n or after 2 months, siguro by after 4 months pa. Iniisip ko mag-iipon muna ako uli gano'n and then saka ako
magbo-book uli. Magpaplano ng staycation. Kaso, biglang naisip ko, "Oh my God, oo nga 'no, magme-May na. It's gonna be May." Magme-May na. So, matatapos na yung summer. Tapos bigla akong nagkaroon ng worry na parang, oo nga 'no, magtatag-ulan na. Parang ayoko kasi nung rainy season. Parang siyempre kasi laging basa yung mga ano, parang mako-conscious ka kung, "Hala, mababasa yung sapatos ko, mababasa yung sapatos ko, mababasa yung sapatos ko." Kasi magco-commute ka, eh. Magco-commute ako, gano'n. So, laging iniisip ko mababasa yung sapatos ko, gano'n. So, mahirap sumakay, mga gano'n. Ta's naisip ko, kailangan itong summer na 'to, kailangan sulitin ko na siya. Hindi ko na puwedeng intayin yung rainy season tapos saka ako mag-e-expect na magandang magandang sky. Kasi kanina so siyempre madilim na. So kanina magfi-film dapat ako kasi parang sobrang golden yung ano, golden yung sky. Perfect yung, blue yung sky and then golden hour. So talagang yung 'pag tumatama dun sa mga buildings, yung sikat ng araw talagang golden sila. So parang iniisip ko, "Ang ganda, ang ganda." Parang hindi ko alam kung paano parang ang hirap naman kung paano ite-treasure yung gano'ng klase na moment. Like kung nakaka-relate ka sa gano'n na parang appreciative tayo dun sa still moments, yung silence na parang you are in the moment. Ina-appreciate ko yung time na gusto ko 'tong eksena na 'to na para ako nasa panaginip na sobrang ganda nung, yung ulap na nagkukulay ano sila, parang kulay coral coral or parang red-orange gano'n. Tapos yung dulo kulay, parang yung mga silver lining, 'di ba? Hindi lang siya wording na silver lining, makikita mo talaga sa ulap 'yun, literal. Na 'pag dun sa edge, dun sa taas gano'n, para siyang kasi nga nasa likod nun yung liwanag nung araw, gano'n. So ang ganda, para ka nasa painting, para ka nasa panaginip. So naisip ko gusto kong maka-recreate ng gano'n kasi hindi ko alam kung hanggang kailan yung maaraw na season. I mean, I do understand na hindi nakakatuwa yung summer dahil na ang init, sobrang init. Kanina umalis ako sa bahay, sobrang pawis na pawis ako. Parang may hangin na nga, pero ano, parang buga siya na parang ka nasa may tambutso. Ang init-init, 'di ba? Parang hangin na nga dapat yun, dapat malamig, hindi, mainit. So yun, nag-book talaga ako. Sorry medyo matagal yung segue. Dami kong ano, bagong kain kasi ako kanina. Kanina kumain ako dun sa restaurant dito sa ano, sa hotel, dun sa taas. Eh, ang ganda, ang ganda. Yun, nakita ko siya. Nakita ko yung magical moment na yun. Though medyo paggabi na ako nung pumunta. So, um, the sky is indigo, gano'n. Tapos siyempre sobrang clear nung sky. Tapos since nasa labas siya, may alfresco siya, sobrang ang lakas ng hangin. Like hindi ko nararamdaman na mainit, gano'n. Never ko naranasan na mainit. Mahangin, masarap yung hangin, sakto lang yung temperature. Tapos kita ko na naman yung skyline. Woo! Yeah, tapos umiilaw-ilaw na sila. Tapos ang ganda lang, ang ganda. Like siguro, oo, nakakita na naman ako ng mga gano'ng moments before sa buhay ko. Like especially when I was, working in BGC gano'n. Kasi siyempre papunta dun or 'pag halimbawa siguro akyat ka sa may bandang taas ng mall kung saan mataas at kita mo yung skyline, makikita mo rin siya. Pero ang gusto ko kasi sa ganitong klase na staycation, na holiday, na
na vacation is nandun ako sa saktong moment. Yun yung kailangan natin, eh. Parang oo, puwede kang mag-stay sa ibang panahon. Puwede kang mag-stay ng hindi holiday. Kasi right now holiday kasi ngayon, eh, holiday. Talagang binook ko siya. Puwedeng mag-stay ka sa ibang araw na or on a regular day, 'di ba? Siyempre mas mura yung mga rates, gano'n, and then mas mura siguro yung iba, ay konti yung tao, gano'n. Mas tahimik, 'di ba, mas masaya. Pero yung exact moment na hinahanap mo is wala dun, eh, may kulang. Puwedeng halimbawa sabihin ko na nag-book ako ng rainy day, tapos pumunta ako dun sa alfresco. So, siyempre umuulan yun, bumabagyo yun, umuulan. So, hindi ko ma-appreciate. Kulay gray yung lahat, kulay gray yung sky, sobrang gloomy, 'di ba? Tapos sa kakain. So, siyempre maganda pa rin, masaya pa rin, masarap pa rin yung food and everything. Pero alam mo yun, kung nakaka-relate ka sa'kin na appreciative ako dun sa priceless na mga moments, yung ambience na ambience na ambience na sobrang ganda talaga na mafe-feel mo na sakto yung oo, tama lang yung binayad ko. Kahit medyo pricey yung bayad, parang go, go for it, gagastos ako gano'n. Kasi alam mo na nandun ka sa eksaktong moment na kung ano yun na visualize mo. And kanina nandun ako, anong saya, gano'n. Like eto ha, oh, sige sabihin na natin na yung mga ibang tao na parang, sawang-sawa na ako sa ganyan, hindi ko pa rin nakakapunta sa ganyan. Parang I do understand, pero meron ding mga tao na never pang nakaka-experience nung mga gano'n. Kanina inisip ko habang nakaupo ako dun na parang tama pala yung desisyon ko na nag-book uli ako ng ganito na sinulit ko yung summer. Na siguro hindi ko pagsisihan 'to kasi parang oo, parang kung merong medyo ano ka sa pera, medyo mahigpit ka sa pera, parang isip mo, "Ayan, gastos ka na naman," 'di ba? Pero ano ko naman 'to, parang part na rin siya ng savings, and naisip ko, hindi, eh. Yung moment yung moment na maaalala mo. Kasi yung memories lang naman yung madadala mo, eh, after ng isang, experience, 'di ba? Like, 'di ba 'pag nga halimbawa 'pag nga traumatic yung experience natin, 'di ba? Ang tagal-tagal na, bata ka pa nun, 'di ba? Nakalimutan na ng ibang tao pero naalala mo pa rin. Oh, nagbayad ka ba dun? 'Di ba hindi naman. Pero yung yung trauma na dinala sa'yo nung mga tao or no experience na yun is nakatatak sa'yo because para ka nag para ka nag-screenshot. Para ka nag-screenshot dun sa moment na yun. And kung alam mo yun, kung kaya nating gawin or kung unconsciously nagagawa natin yon sa mga masasakit na bagay, sa mga traumatic na experience natin, ibig sabihin mas kaya natin siyang gawin dun sa mga moments na kung kailan tayong masaya, 'di ba? And according sa kung ano yung gusto natin na happiness, 'di ba? Kasi again, iba-iba tayo, magkakaibang tao, 'di ba? Magkakaiba tayo ng gusto, 'di ba? For example, sa isang vacation, 'di ba? Meron tao na like ako, gusto ko ng staycation, 'di ba? Pero yung ibang tao, parang gusto nila adventure, gusto nila pumipila dun sa mga ay, Diyos ko, ang init-init. Pipila ka dun sa kasi tourist spot. O sige, pila-pila sila sa ganyan, 'di ba? Pawis na, tapos pagod na, 'di ba? So, gusto nila 'yun, eh, gusto nila 'yun. So, go. Gusto mo ng adrenaline rush, gusto mo ng thrill, go there, 'di ba? That's your money, that is your happiness, respect. Go, maging masaya ka, 'yun ang ending, 'di ba? And ako, gusto ko rin masaya. So, gusto ko nung, comfortable na experience. Gusto ko nung, um, yung maganda yung lightings and fixtures. Oh, 'di ba? Maganda naman lightings and fixtures. Kasi napansin ko,
nung pagpasok ko dito kanina parang naisip ko, "Hala, ano saan kaya ako magandang makapag-ano dito?" Tapos ngayon nung biglang dumilim, ay mas maganda pala siya, gano'n. Tapos kasi yung register nandito sa ano, dun sa camera, dun sa lens parang di ko alam kung paano, pero basta ako lang dapat yung medyo sharp and then the background should be, a little blurry, gano'n. So, 'pag medyo nag-blur siyang gano'n, alam mo yun, parang medyo dreamy siya. Dreamy yung effect. So far nakikita ko dun sa screen parang ano, medyo dreamy na siya, gano'n. So, ayan, nawala ako, masyado na akong nawala ako. Ano nga ba yung pinupunto ko kanina? Teka babalikan ko lang. Ayun, oo, yung dun sa una kong sinabi na kung bakit ako nag-book nung ganito na parang, oo nga sobrang timing siya. Sobrang sakto yung araw, ay sobrang sakto yung araw, sobrang alam mo yun parang ang dali lang na parang halos dumulas lang talaga lahat, nandito na ako, gano'n. Sobrang walang hassle, walang pigil-pigil, kasi binuko lang siya na parang kahapon lang ako nag-book, kahapon lang ako nag-book. Ta's ngayon nandito na ako, gano'n. Natutuwa ako kasi alam mo yung iniisip ko na parang paano ko kaya i-introhan 'to, gano'n. Gusto ko sabihin na, may ano, may batang na-approve ang leave, gano'n. Kasi alam mo 'yun, naka-experience na kasi ako eto, naka-experience na ako ng mga trabaho before na talagang ni halos wala talagang nawala talagang holiday, wala. May holiday ba ako no'n? Hindi, oo, laging wala, eh. I mean, merong mga times na parang alam mo 'yung pahirapan pa talaga mag-ano, mag-PTO, 'di ba? 'Yung paid time off, 'yung mag-VL. Kasi parang halimbawa understaff kayo gano'n. So kailangan hindi ka puwedeng mawala gano'n, bawal magkasakit, gano'n. Yung tipong halimbawa masama na yung pakiramdam mo parang, "Kaya mo ba? Baka naman kaya mo pa." 'Di ba? May mga gano'ng klaseng work, 'di ba? So alam mo yun, ngayon parang, hala, parang ang bilis. Parang, "Totoo ba 'to? Nananaginip ba ako?" Biglang nakapag-holiday ako tapos nung in-email ko lang yung ano, dun sa work ko dun sa somewhere, gano'n. Sabi lang siya pa yung nakaalala, sabi niya, "Enjoy your time off." Gano'n. Parang no need ko nang i-remind pa uli na, "Uy, mawawala ako bukas ha, ganyan, ganyan, ganyan." Ta's babalik na lang ako sa ano, hindi, siya pa yung nag-remind. Parang, hala, parang ano nangyayari? Ano nangyayari? Nananaginip ba ako? Parang ayokong magising ng ganyan. Gusto kong saya, 'di ba? Na puwede pala yung mga ganito. Puwede pala tayong magbakasyon, puwede tayong mag-holiday, 'di ba? Kasi ewan ko, sa tagal ko na din naman na nagwo-work, gano'n. Mafe-feel mo yung part na alam mo yung para ka nasa palabas na ano, nasa Severance, gano'n. Yung TV show na Severance na palagi kang ano, yung wala kang idea sa outside world kasi lagi ka na lang nandun sa office. Nakaranas ako ng ganyan noon, na parang sanay na ako na ano, na parang, "Ay bakit gano'n? Bakit parang ba't hindi sila parang konti na tao or parang sorry, mali. Parang ang dami ng tao bigla, ano nangyayari?" Tapos sasabihin sa'kin, "Kasi holiday ngayon." "Ah, talaga holiday pala?" Gano'n. Hindi wala na akong concept ng holiday, wala na akong concept ng pause, ng break, ng bakasyon. Kasi nakondisyon ko na yung sarili ko na lahat ito is papasok ako ng papasok, gano'n. Tapos andun yung part na lahat nung PTO mo or nung vacation leaves mo is mako-convert siya into cash, gano'n. Gano'n. Kasi noon may nagkaroon ako ng work kasi na gano'n dati na 'pag there's a certain number of, leaves, gano'n.
Ta's mako-convert siya into cash, gano'n. So, siyempre ma-e-encourage ka na hindi mag-leave, gano'n. Para pasok ka lang ng pasok, oh, 'di ba? So, laging may tao do'n sa laging may tao sa office, gano'n. Pero minsan alam mo yun, makikita mo yung mga tao na, "Oo nga 'no, bakit ba hindi sila nag-iipon ng vacation leaves? Bakit ba lagi nilang halos ubos-ubos na?" Tapos minsan ubos na nga, tapos willing pa sila na alam mo yun, yung ah, 'pag mawawala sila 'pag halimbawa biglaan silang nag-absent, gano'n. Yung parang willing pa sila na mabawasan yung salary nila para lang I don't know kung saan malay ko ba tatanungin ko pa ba yun kung saan sila pupunta, gano'n. So, parang minsan naisip ko parang, oo nga 'no, parang parang did I waste a lot of time before kasi masyado akong nagbabad sa work na hindi ko na-appreciate yung parang yung feeling na, "Oh, magbakasyon naman tayo ng mahaba-haba, magbakasyon naman tayo ng matagal." Like almost 1 week, gano'n. Bakasyon na almost 1 week, gano'n. 'Di ba? Naisip ko tuloy, oo nga 'no, kailangan mong kailangan mong mag-rest, kailangan mong mag-break, kailangan mong mag-pause. Kasi so far eto din, so far yung mga nakikita ko na, yung sa eto na naman, mga tarot card readings, ganyan. Oh, bahala ka na ha kung maniniwala ka dun, pero ako kasi naniniwala ako sa gano'n. Kasi sumasakto naman talaga 'pag yung sa akin. I mean, these are random tarot card readers na hindi naman siya local. This is from, international card readers, gano'n. So, there is no bias na, ah, ah, taga ano lang 'yan, kakilala ko 'yan si ganyan, ganyan, ganyan. Hindi naman tumatawag, gano'n. So, walang bias, wala siyang bias. Alam mo yun, so recently yung mga readings ko parang pinapag-rest din ako, gano'n. Parang, "You need to rest, you need to have time." Tapos alam mo yon recently lang recently. What I mean recently is just few days ago na medyo na nagpa-panic ako kasi bigla akong sumama ng pakiramdam, bigla akong sinipon. Kasi etong weekend, biglang may bumahin sa akin. Yung nasa mall ako nun, so may maggo-grocery ako tapos biglang yung lalaki bigla siyang humarap. Like saktong-sakto hindi ko maintindihan bakit gano'n, parang humarap siya bigla tapos sabi niya humarap yung lalaki tapos biglang, "Wow!" Sa harap ko talaga, sakto. Tapos ang ginawa ko yung Jisoo fan ko biglang siyempre wala akong mask tapos yung unang response ko ginanon ko lang talaga sa mukha ko kasi siyempre virus yun, na biglang, "Wow!" "Wow!" Gano'n talaga siyang bumahin. Alam mo yung todo talaga ta's ang laki pa niyang mama. Nakaka-stress tapos medyo na-stress ako nun kasi siyempre wala ka pa namang mafe-feel, parang okey lang, parang mandidiri ka pa nung una, parang nakakadiri naman, "Ano ba wala bang ka-manners-manners?" 'Di ba wala namang puwede namang ganunin mo ng kamay, 'di ba? 'Di ba i-cover gamit yung kamay. 'Di ba? O kaya naman yung damit, 'di ba? Gumano ka, gumanon ka, oh, 'di ba? Puwede yun, eh. Wala talaga siya, "Wow! Wow!" Gano'n talaga siya, nasa harapan ko. Ayun, tapos sumama na yung pakiramdam ko after the other day, gano'n. So, parang medyo na-stress ako kasi inisip ko gusto kong magbakasyon, gusto kong gamitin yung holiday, gano'n. Tapos alam mo yung sakto na ang bilis lang. Na biglang approve agad yung leave ko. Walang kaano-ano, sabi pa dun sa email ko sa'kin, "No problem." Ganun pa siya, "No problem. Enjoy your time off." Ganun pa. Aba, 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 aba. Anong ano 'to? Ayoko namang isipin na hindi naman ito pangba-brag or what, gano'n. Parang siyempre gusto ko 'tong i-document kasi alam mo yun, galing din kasi ako dun sa part na sobrang
alam mo 'yun, sobrang ayoko na sa lahat. Parang wala akong nakikitang liwanag dito sa mundong 'to, 'di ba? Tapos ngayon, yung nafi-feel ko biglang bakit parang ngayon umaayon yung kapalaran sa'kin, gano'n. Parang ano nangyari, parang ang tagal, ilang years, ilang taon na ako na parang, alam mo 'yun, nasa dark, nasa shadows na parang wala naman nangyayaring maganda. Tapos biglang all of a sudden, hala, hala, ano 'yun? Bakit biglang lumiliwanag, 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 lumiliwanag bigla. Ay, anong meron? Like wala naman akong ginagawa, gano'n. Wala naman akong mga tipong ano ba 'yan, mga mga pampaswerte or what. Parang pero ikaw ha, I mean hindi ko naman sa dinidemonize yung mga gano'n. Like kung naniniwala kayo dun sa kung meron kayong like for example, charms, crystals, mga ano ba 'yun, mga certain ano ba 'yun, mga money rituals, gano'n. Mga nakita niyo somewhere na gusto niyo i-apply and naniniwala kayo dun, I mean, kayo yung bahala diyan. I mean, ako is nagkukuwento lang ako ng kung ano yung nagwo-work para sa'kin, 'di ba? Pero kung merong iba na nagwo-work para sa inyo, mga bagay na, "Ito effective 'to sa'kin, ito effective 'to sa'kin." 'Di ba? Then do it, gano'n, 'di ba? Pero kung may mga bagay na hindi naman effective sa inyo, hindi naman nagwo-work, 'di ba? Eh, 'di 'wag mo nang gawin, 'di ba? Hanap ka ng bago, gano'n. So, parang sa'kin, gano'n. Parang na-enjoy ko naman bigla. Parang oo nga. Yung last kasi nung ewan ko nakita mo yung isa kong video na wherein ano, I'm opening a new vortex, keso, 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 gano'n. I mean, na-enjoy ko naman yung stay ko dun and napakalamig nilang AC, gano'n. Na-enjoy ko naman siya. Hindi ko na lang inilagay yung mga clips na iba, parang I just keep it as it is na just podcast, just parang ganito, 'di ba? Na-appreciate ko siya. Pero alam mo yun, ang napansin ko kasi nun siyempre parang inaaral ko pa lang din yung mga kung paano, mga gano'n, mga ways. Ine-explore ko pala yung lugar, gano'n. So, parang nandun pa ako sa part na kumbaga sa hagdan, imaginin mo kumbaga sa hagdan, parang humahakbang pa lang ako into dun something sa mas mataas pa, 'di ba? Para siyang gano'n, parang gano'n ko siya na-vi-visualize na, um, this is a parang sa isip ko na this is a good start. Yung ginawa ko nung last time is a good start na lumabas ako. Oh my God! Lumabas ako sa comfort zone. Oh my God, sorry. Oo nga 'no, baka yun yung ibig sabihin na lumabas ako sa comfort zone ko. Eto ha, share ko na lang din. Kasi ever since nung fini-figure out ko itong the idea of the angel numbers, the whatsoever woo-woos na na-e-experience ko, hindi ko ma-gets dun yung part na 'pag nagre-research ako, 'pag gino-Google ko yung mga bagay-bagay kasi wala naman ako mapagtanungan, eh. Eto is parang ako lang yung nagte-trailblazer dito sa ganitong bagay na 'to. Wala akong references masyado, konti lang. Hindi ko ma-gets dun yung part na laging ang nagpapakita sa'kin na results is, you need to get out of your comfort zone. Get out of your comfort zone. Isip ko, ano ba yung comfort zone? And ako natatakot ako dun sa part na yun. Kasi baka mamaya ibig sabihin niyang comfort zone is sobrang, alam mo yun, baka naman pahirapan ako ng sobra na, alam mo yun, makaka-encounter ka ng sobrang mahirap na part sa trabaho mo, gano'n. Or magkakaroon ka ng mga kung ano-anong obstacles, gano'n. Pero alam mo yung nangyari, parang medyo kabaligtaran. Parang parang mas madali ngayon yung mga bagay-bagay. And ito ha, again hindi na wag na naman magba-brag. Hindi kita
niyayabangan sa ganito. Gusto kita na ma-inspire na lahat tayo sa mundo is meron merong opportunities para sa atin. Lahat tayo is merong silver lining, lahat tayo is merong moments na makaka-appreciate tayo ng mga magagandang m memories, magagandang moments sa buhay, gano'n. And again, depende 'yun sa kung anong klaseng happiness yung perspection ano ba 'yun? Kung ano yung perspective mo when it comes to happiness, 'di ba? So 'yun, so sa'kin, 'di ko ma-gets 'yun noon kung bakit ano ba yung ano ba yung comfort zone na tinutukoy nito ni universe? Hindi ko ma-gets. Tapos, oo nga 'no, siguro kasi and ito dagdag ko pa na yung sa mga tarot card readings ko, lagi nilang pino-point out na, "You are in a hermit mode for so long." Tapos meron pa siyang yung isa kasing dun na tarot card readers, isa kasing tarot card reader, meron silang deck, yung cards na malalaki, gano'n. Tapos meron silang iba-ibang pictures. Tapos yung tinuturo nila lagi 'pag you are in the hermit mode, gano'n. Yung hermit mode na picture niya dun is yung ano siya, para siyang, ano ba yun, para siyang babae na nasa loob ng ano, ng ice. Para siyang nakagano'n. Para siyang nakagano'n, gano'n. Para siyang natutulog dun sa loob ng ice. Ta's naisip ko, paano naman ako naging hermit mode? Kasi 'pag siyempre 'pag hermit mode is na parang kang hermit crab, gano'n, 'di ba? Yung nasa loob ka ng shell, isolated, yon isolated ka, 'di ba, lagi kang isolated. Naisip ko lumalabas naman ako, Hindi naman ako hermit mode, gano'n. And, yun lang, nga lang siyempre yung work ko is hindi naman ako dapat lalabas. So, yun din naman yung minanifest ko before, so nakuha ko lang, gano'n. And I'm happy about that. Ta's parang, oo nga 'no, ano ba yung comfort zone? And then naisip ko, oo nga 'no, ito. Siguro nga ito yung comfort zone. And ito parang kung kung nakikinig ka pa sa'kin, eto medyo lalamiliman ko pa. Ang naiisip ko kasi about dito sa idea ng comfort zone na 'to na kailangan ko lumabas is that kasi nanggaling ako dun sa mindset na parang nahirap na parang nandun lang ako sa part na ipon lang ako lagi ng ipon, ayun. Kanina iniisip ko rin 'to habang kumakain ako, na parang dun lang ako lang sa part lagi na ipon ng ipon, ipon ka lang ng ipon. Ipon ako ng ipon because natatakot ako na dumating dun sa part na baka matulad uli yung nangyari noon na akala ko yung comforts na nararanasan ko is never ending na siya, na wala na siyang katapusan, na continuous lang na gano'n. And then biglang, nawala yung mga comforts na yun sa'kin. Parang nahila siya, gano'n. All of a sudden kasi yung dumaan yung ano, yung, pandemic, gano'n. And then yung mga uncontrollable na situation na nangyari noon. Hindi ko na isa-isahin 'yan, ayoko ng bumalik. Pero yun, basta nangyari sa'kin yung mga gano'n. So, nag naging ano ako, nag naging survival yung mindset ko, survival mode. So, talagang lahat ng mga gastos ko, mga spendings ko is para lang, yung needs and then maybe new clothes, gano'n, para maganda, para fashionable naman ako, 'di ba, 'pag lalabas, gano'n. Pero yung mga parang katulad nito, never na pumasok talaga sa isipan ko. Never ko naisip na mag-download ng app and then mag-start na mag-book, mag-explore na to stay. 'Di ba, staycation, 'di ba? Never ko naisip yun kasi parang ito, parang luxury na 'to, parang sa'kin na parang luxury na siya. Parang alam mo yun, parang yung pera na gagastusin ko dito is puwede ko namang i-stretch sa ibang mga bagay-bagay. Kasi naisip ko, yeah, oo nga ipon ka ng ipon and then, yeah, you're just
Oo, tama naman talaga yung ginagawa mo, mag-save ka talaga ng pera, yun naman talaga dapat, correct, correct. Ang problema, hindi ka na nabubuhay, hindi na ako nabubuhay, what I mean nabubuhay is alam mo yung term na living your life, gano'n. You know, 'di ba, like 'pag sa mga commercial parang, "Yeah, live your life." Gano'n. Yung about sa yung holiday, gano'n, "Spend your time on a holiday. Book now." Gano'n. "Travel with us." Yung mga gano'n, ta's yung mga nakanga-smile sila, na nasa beach, gano'n, parang 'di ba? Wala ako nung gano'ng part, wala ako nung gano'ng part. Puro ano lang ako, puro bahay lang ako, gano'n. So yeah, safe nga ako sa bahay ko, safe naman ako sa bahay na sa bahay ko. It's just that and then nakakakain naman ako, 'di ba, halos ang jubis-jubis ko pa, gano'n. Oh, well-fed, oh, ano pang anong comfort pa yung hahanapin mo? Pero yung part na I'm not exploring another aspects of happiness, parang naging stagnant lang ako, gano'n. Gano'n yung nafe-feel ko sa ganitong experience ko, na hindi ko ma-gets yung stepping out of your comfort zone. And then naalala ko nun yung time na yung last na yun nga yung nag-explore ako dun sa ano, nag-hotel ako nun, isa. Naisip ko, oo nga 'no, nag-explore ako. Kasi solo solo trip yun. Tapos, alam mo yun, gumawa ako ng way to reclaim ba yung term nun? Naka-charge kasi yung phone, eh. 'Di ako makapag-translate. I think reclaim nga yung title nun. Parang halimbawa, yun nga, yung may nawala sa'yo, tapos kinuha mo uli siya pabalik. Yeah, I guess yun yun. Oo. Kasi nag-explore ako nun tapos ni-reclaim ko kung ano yung nawala sa'kin. Parang hindi siya madaling gawin kung andun ka na sa mindset na takot na takot kang gumastos for something na, "Oh my God, kailangan ipunin 'tong pera, kailangan ipunin ang pera, kailangan lumago lagi ang pera." Gano'n. Like puro, oo nga, pera, pera, pera lagi. Tama naman talaga na nagse-save ka, pero alam mo hindi ka na nabubuhay, eh. Hindi na balance. 'Yun, hindi na balance yung buhay mo. Like nandun ka na sa part na sobrang nagiging frugal ka na, na yung buhay mo is parang same-same na lang. Pare-pareho na lang lagi. Tapos makikita mo yung ibang tao, like paano sila nakapunta sa gano'n? Bakit sila nandun sa lugar? Paano sila nakapunta ng beach uli, gano'n. Paano sila nakapag-enjoy ng summer? Ba't ikaw nasa bahay ka lang? 'Di ba? Yung mga gano'n na bagay na kaya mo naman na mag-splurge, kaya mo na gumastos. It's just that nakondisyon yung sarili mo na ang ginawa mong goal is, parang parang earn money fast type of mindset, gano'n. Na parang naka-focus ka na lang sa pag-build ng o wealth, gano'n. Wealth, baka wealth naman. Huwag nating kontrahin 'yan, huwag nating kontrahin, malay mo, 'wag natin sabihin malay, hindi, wealth, oh, 'di ba? Para maka-gain ka ng wealth. 'Di ba, parang 'pag gano'n lagi yung focus natin sa buhay, parang yung soul natin, ay ang lalim ang soul, hindi, oo nga. Yung soul natin is yun yung nade-deprive nung happiness nung life. Parang yung physical lang natin yung physical na kasi siyempre puwede ka namang kumain ng kumain, 'di ba? Bili ka ng food, may pera ka, bili ka ng food, gano'n. Pero yun lang yun, eh. Yeah, masaya ka pero magsasawa ka din. What else, 'di ba? What else?
anong anong kind of happiness pa yung gusto mo? Parang gano'n. And sa'kin, nung sinubukan ko na yun nga mag-step out dun sa comfort zone, medyo natawa ako ng konti kasi hindi ito yung plano ko na ano, hindi ito yung plano ko na iba-vlog. Iba yung iniisip ko kanina, eh, bago ko pindutin yung record, eh. May iba akong concept. Pero for some reason dahil wala nga akong script, parang ba't dito ako napunta ako sa nagkaroon ako sa aha moment pagdating dun sa ano ba yun? Sa stepping out of the comfort zone. Kasi ang tagal-tagal ko ng fini-figure out kung paano yung comfort zone na yun, ta's bigla akong somewhere dito ako napunta. Oh, well, tuloy na lang din natin. So yun na nga, 'di ba pagdating dun sa yun ngang comfort zone na yun, 'di ba, 'pag lumabas ka dun sa comfort zone mo, 'pag nag-decide ka na gumawa ng paraan kasi magsisimula yun sa isip, eh. Sa'kin, ganun ang ginawa ko, ito yung nagwo-work sa'kin, ito yung ginawa ko. Um Nagsimula siya sa ideas gano'n na, "O nga 'no, what if mag-download nga ako ng app, i-explore ko nga yung app na yun." Gano'n. What if mag-ano nga ako, mag-book nga ako ng ganyan. Kasi nakapunta na naman ako sa mga ganitong klase ng lugar, gano'n. Pero yun nga lang, hindi naman ako yung nagma-manage. Parang yung tipong sasama lang gano'n, parang or halimbawa kasi may event gano'n, halimbawa yung, halimbawa wedding, gano'n. Oh. Tapos yung mga minsan team building, gano'n. So, alam mo yon hindi ako yung nagma-manage. Kumbaga pupunta na lang ako, mag-eempake na lang ako and then pupunta na lang ako. Pero yung ganito na ako yung gagawa ng lahat, ako yung magpaplano ng lahat, nasa control ko lahat and then pera ko, gano'n. So, I need to make sure na kailangan bayad muna yung bills, ganyan. Kailangan eto is alam mo yun, parang part siya nung sobra yung sa savings gano'n, savings na siya. Yung parang 'pag ba ito ginastos ko 'tong gan'tong amount parang may savings ka pa rin ba? Parang yes or no, yung mga gano'n, 'di ba? So, dun ako nag-start, nag-start sa mindset na yun na, oh, magkano ba yung kaya mong gastusin for now, na parang hindi ka manlulumo na parang 'pag ginastos mo na yan is parang, ba't ba ako gumastos ng gano'n, 'di ba? O 'di nandun ako sa part na nag-ipon ako. Oh, so what? Oh, 'di ba nag-ipon ka na nga. So, ibig sabihin, go na. I-go mo na 'yan, i-explore mo na. So, yun na nga, 'di nag-download nga ako ng app, nag-book ako ng nag-book. Nag-book ng book, isa lang, book lang, 'di ba? Sinubukan ko, ano naman, everything went well. Parang hindi pala siya yung tipong mahirap intindihin, madali lang pala, madali lang intindihin. So ngayon, di yun, naka-book ako nung hotel. Siguro sa ibang tao parang matatawa siguro yung ibang tao na parang, madali lang naman talaga yun, easy peasy lang, ba't ngayon mo lang naiintindihan?" Gano'n. Parang sa'kin siyempre nga, ayan papaliwanag na naman ako. Well, anyway yun, basta alam mo na yun, gano'n. Kung sino naman yung makakaintindi sa'kin, o di ayun, 'di ba? Na-gets mo na, 'wag matakot, 'wag matakot. Kasi gano'n gano'n din naman ako, parang siyempre overthinking, gano'n. Na what if, puro what if. Pero kung ano kaka-what if mo ng mga nega na bagay, 'di ba? Mag-what if ka kaya ng mga positive na bagay. Mag-what if ka ng mga, alam mo 'yun, mga yung papabor dun sa gusto mong goal, 'di ba? Paplanuhin mo siya. Kasi siyempre, nandun tayo sa part na ayan naman manifestation, affirmation, 'di ba? Positive thinking, 'di ba? Ginagawa na natin 'yan ulit-ulit. 'Di ba? Pero again, kung hindi naman tayo nagte-take ng action, kung hindi natin pinagpaplanuhan, parang halimbawa hanggang sa mindset lang, hanggang sa isip lang siya, wishful thinking lang, wala talagang mangyayari. So kailangan gagawa tayo ng way para magkatotoo siya. So eto, nandito na naman ako.
Oh, 'di ba? Nung last time sinabi ko lang na parang, "Hindi, ito start lang 'to. Parang mauulit at mauulit 'to." Oh, 'di ba inulit ko na naman. Oh, I mean, I'm doing this because well, siyempre kasi masaya una siyempre masaya siya. Pero internally, sa akin na internally, kasi nga I'm challenging myself para alam mo 'yun, I'm challenging myself to, you know, para magkaroon ng change. Ano ba yung purpose na nakikita ko yung 555 everyday na hindi ako halos tantanan ni universe. 555, 555, 555 sa phone, 555 sa phone number, 'di ba? I mean, it's always this ting this bell, this ting na parang ano ba 'yun? Bzz, bzz, reminder, reminder, 555. So ibig sabihin, kailangan i-meet mo 'yun, eh. Hindi siya parang ito yung naisip ko na recently, eh, about sa ganyang manifestation. Hindi siya parang mansanas na malalaglag or parang prutas na malalaglag sa puno. Kailangan gagawa ka rin ng way kung paano mo susungkitin yung prutas na yun na nasa puno, gano'n siya. So, parang alam mo yun, pinrovide na ni universe yung goal mo na parang, oh, halimbawa ito, itong bedsheet, ganyan, ganyan, 'di ba? Bago tayo dumating, bago tayo pumasok sa room, 'di ba? The housekeeping people, 'di ba? Pinrepare na nila lahat yung room, 'di ba? Nilinis na nila lahat. Oh, you on the other hand, gagawin mo na lang yung the reservation, 'di ba? Gagawin mo na lang, magbo-book ka na lang and then you are going to, pupunta ka, 'di ba? By car, susunduin ka ba, 'di ba? Magje-jeep ka ba, 'di ba? Magga-Grab ka ba? Ako nag-Grab kasi ako, gano'n. And mabait again, nice na naman yung yung driver na nasakyan ko. Ayun. So, ginawa ko yung way. Oh, gumastos ako. Part yun ng process kung na paano mo susungkitin yung goal mo, 'di ba? You need, I don't want to call it I don't want to call it, para kasi baka mag-isipin nila na you need some sacrifice. No, maybe para kasi 'pag sinabi mo sacrifice parang ang nega naman, 'di ba? Parang 'di ba tayo puwedeng maging masaya? Let's change the word. Um, money is a form of power, 'di ba? It's a form of kasi siyempre power parang or energy, um, 'pag may pera ka nabibili mo yung mga bagay-bagay, na achieve mo yung mga bagay-bagay. Ngayon, 'pag nakaipon ka ng certain power, certain energy, or certain money, 'di ba, nagkakaroon ka ng purchasing power, which is yun yung nagagamit mo sa kung ano yung gusto mong goal, ang gusto mong i-accomplish, 'di ba? So eto, nag-ipon ako, na-book ko siya with the money, with the skills na siyempre sarili kong skill 'yun para alam mo 'yun, para intindihin yung app and then to process everything, 'di ba? Oh, 'di ba? So, nag-meet yung nag-meet yung reality ay nag-meet yung oo, yung reality na kinreate ni universe for you and yung ikaw ay mali ata yung ano ko. Basta napuntahan mo yung bagong reality na gusto mo. Gano'n siya. And yung nga last time na parang sinasabi ko, "Oh, opening the portal," gano'n. Ano lang naman yon ha, hindi naman OA naman kasi parang
Inisip ko lang na portal, yun lang yung pumasok sa isip ko nun. Parang opening the portal. This is not something na parang, wow, may magical powers ka ba? No, hindi naman ganun. Parang, let's just say na this is something logical. I'm explaining it in a logical way. But some parts of what's happening is a bit woo-woo. Gano'n. A bit woo-woo maybe because medyo mahirap pa siyang i-comprehend. Gano'n. And then I'm trying to explain it in ways na kung paano ko siya i-explain. Gano'n. Well, anyway, gano'n. So, 'di ba, nakapasok ako dun sa bagong reality. Nakapag-open ako ng bagong door na never ko pa nakita before, gano'n. And then kaya siguro gano'n din yung importance na nagte-take tayo ng break, na pumupunta tayo sa mga lugar na hindi pa natin napuntahan. Kaya ito yung reason kung bakit kailangan natin mag-travel, gano'n. Kasi kailangan natin mag-explore, kailangan natin na we need to open new experiences, new realities. And hindi siya something na, well, for me, it's magical. For me, it's magical because medyo syempre dreamy din ako, ganun. So I see this as, "Ooh, wow, magical," ganun. Pero kung logical ka kasi na tao na parang, "Sus, hindi naman ako naniniwala sa mga panta-pantasya ninyo." Gano'n. Hindi, ano lang 'yan. Hindi, 'di ba meron kasing gano'ng tao? Parang naisip ko kasi itong bagay na 'to, hindi natin napapansin hindi natin napapansin na nagshi-shift na yung reality natin. Actually dapat yun yung subject ko kanina. Oh, well, yun nakarating din ako dun. Hindi natin na namamalayan na nagshi-shift na tayo ng realities. Kasi akala natin akala natin yung idea ng manifestation, affirmations is para lang siyang magical na mangyayari na parang yung parang may anong tawag dun, yung mga sparkling na yung nakita mo sa mga fantasy na ano, may fairy, ching, gano'n or parang whatever magical thing na nakikita mo sa mga palabas sa TV, gano'n or sa movies. Pero we are experiencing it in a 3D reality, like in a reality as we know. It's just that hindi natin siya napapansin because nag-expect tayo ng something na, pag magical is literal na magical. Something na may visual effects. No. Kung papakiramdaman mo kung paano ka nag-change ng realities, mag-review ka, look at yourself like a year from now, 5 years from now, ba may mga pictures mo, 'di ba? Or yung mga kahit yung sa phone mo lang, 'di ba? I-check mo yung yung mga recent mga pinicture-picturean mo, saan ka ba nakarating, gano'n. Kung napapansin mo na same lang yung nakikita mo dun sa mga pictures na yon, that means you are not doing the work. You are not changing your reality. Or possible kasi siyempre siguro baka naman gusto mo rin yung ganyan. Hindi ko na control yon. I mean, nasa sa'yo na yan. Nasa sarili mong happiness yung ganyan. I mean, good for you if that's what you want. Pero kung ikaw yung tao na ayoko na ng ganito, gusto ko na ng magandang buhay, gusto ko ng kakaiba naman, gusto ko na ng pagbabago, 'di ba? Kaya, eh, kaya. I mean, nanggaling ako dun sa wala, eh, 'di ba? And ayoko naman sabihin na eto na yung pinaka the best, 'di ba? Parang maganda 'to siyempre as of now. Pero 'di ba,
Meron at meron pa ding ibang mga bagay na puwede pang i-explore, 'di ba? And for this now, of course, 'di ba, thankful ako sa experiences ko na 'to. I mean, half of it, I'm thankful for the universe for helping me, and then half of that is, alam mo 'yun, effort ko 'yun, eh. Parang kung hindi ako gumalaw, kung hindi ako nangangarap, nag-iisip na what if nga, what if, 'di ba? Paano paano ako paano ako makakarating sa ganito, 'di ba? 'Di ba? Hindi naman green screen itong mga 'to, 'di naman, 'di ba? Totoo siya. So, alam mo 'yun, kung nandun ka sa part, hindi, siyempre hindi ko naman alam kung sino manonood, kung anong klaseng tao yung manonood nito. Pero kung nandun ka sa part, 'di ba, na parang pinanghihinaan ka, na feeling mo parang para ka nasa kahon, para ka nasa kahon na iniisip mo na ito na lang ba na ito, or para kang nasa loop na lang, 'di ba? Parang paikot-ikot na lang ako dito, dito na ako tatanda, dito na ako ganyan-ganyan, 'di ba? No, no. Kinulong mo yung sarili mo, yung pag-iisip mo sa ganyan. Hindi yan yun. We need to think outside the box. Sabi nga, 'di ba? Think outside the box. Kasi, alam mo 'yun, 'pag inoobserbahan ko yung mga tao na halimbawa kanina kumain ako dun sa restaurant na nandito. Actually feeling ko hindi naman siguro fine dining 'yun. Pero basta parang ang shala kasi, ang ganda kasi, 'di ba? Yung 'pag nakikita ko yung mga tao dun, parang parang casual na sa kanila yung ganito, parang, hala, parang casual na sa kanila. So, 'di ba, what if kung halimbawa itutuloy-tuloy ko pa yung mga ganito, 'di ba? And again, repetition, repetition, repetition. 'Pag inuulit-ulit mo yung mga bagay-bagay, nafa-familiarize ka, 'di ba? Parang mga processes din lang 'yan, eh, 'di ba? Like sa school, sa work, 'di ba? Hindi mo alam una, baguhan ka pa lang, 'di ba? Pero 'pag repetition, repetition, nafa-familiarize ka dun sa mga bagay-bagay, nagiging normal siya. So, from the old reality na nandun ka, sinusubukan mo na mag-explore, na mag-explore, na mag-explore. Nafa-familiarize ka ngayon once you explore, once you get out of that box. And then eventually, mare-realize mo na, "Oh my God, parang nakakaano na ako, eh, nakakalayo na ako." 'Di ba? Looking back, parang, uy, may nangyari, alam mo yun, what kind of term do you want to use? Umasenso ka na, gano'n. Kasi inisip ko kasi pag-asenso kasi baka mag-expect yung mga tao na parang parang, wow! Alam mo yun, yung tipo nanalo sa lotto, parang gano'n. Gano'ng klaseng asenso. I mean, again, 'wag nating kontrahin yung mga gano'n, what if, 'di ba? 'Di ba, that's a good luck, 'di ba? Have it, claim it. Pero yung mga small wins, yun pala, dun na lang tayo sa small wins, 'di ba? Small wins, small achievements, ganyan. O 'di ba, pataas ka ng pataas, and then looking back, uy, nakakalayo ka na, parang nakaakyat ka na, gano'n. So 'di ba, why not, 'di ba? Celebrate those wins, 'di ba? Celebrate those wins. Kasi kailan pa ba tayo magiging masaya, 'di ba, kung 'di ngayon, at this moment, maging masaya tayo, 'di ba? Yung nung binook ko 'to, na inisip ko, hinahabol ko yung summer kasi nga gusto ko maging masaya on the specific na moment, 'di ba? Like for example, kanina kumakain ako dun, I'm happy because, bagong scene, 'di ba? This one, a new room, 'di ba? Clean, cold, 'di ba, comfortable. The lightings and fixtures. The lightings and fixtures. 'Di ba? I appreciate the lamps.
O 'di ba? Something na something na something na sasaya ka kahit sa mga maliliit na bagay, 'di ba? Like siguro hindi naman din nga natin kailangan na gumastos ng pagkalaki-laki, 'di ba, para lang maging masaya. Bakit mo iintayin yung time na yon? O well, sabagay, oo nga 'no, medyo bawiin ko siguro yun 'no. Kasi nga iba-iba nga tayo ng happiness. Merong mga merong mga uri ng happiness na nagre-require talaga ng, yung mga bagay na medyo mas mahal pa. Like for example, trip on another country, mga tipong gano'n. So, siyempre it requires a lot of money, gano'n, or maybe you want a huge house na sarili mo, 'di ba? And then it requires a huge money. So, oo nga 'no, medyo bawiin ko 'yun. Dun na lang tayo sa small wins, 'di ba? Masaya lang, masaya lang. Siguro gagawa uli ako ng isa pa. Kasi meron pa ako dapat na isang ide-discuss, eh, na parang yun yung reason na napanood ko kasi siya kanina lang. Parang kanina bago ako mag-click ng record parang wala pa akong idea, and then may napanood ako na parang, "Oh my God, sakto ito yung dapat ide-discuss ko." Pero iba yung na-tackle ko today. Kasi nagkaroon ako ng aha moments habang 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 dumadada lang ng dumadada continuously na walang script. Oh my God, tinutulungan ako ni universe. Tinutulungan ako. Well, anyway, yun na lang siguro, gano'n. Like so far ngayon, nandun kasi yung phone ko. Kanina bago din naman ako lumabas, gano'n, nakakita rin ako ng yung mga 111, gano'n. Still guided by the universe. And ito ha, it doesn't mean na kung ako kasi parang halimbawa nakita ko ng ganyan angel numbers, gano'n. Does it mean ba na ikaw kailangan makita ka rin ng angel numbers? Like, you just need to follow your intuition. You need to follow ano ba yung gut feeling mo? Ano ba yung follow your heart, gano'n. More on gano'n siya. Kasi parang baka mamaya mag-expect minsan na kasi napapaisip ako dun sa ganitong bagay na, oh, baka may maniwala na, kailangan pala may makakita muna ako ng angel number na no, like I don't think gano'n yon. Like hindi ko rin naman 'to hiniling or wala din ako idea nito before. It's just that nangyari lang siya na many years ago, siguro 3? Di ko alam kung naka 5 years na 'yun, di ko na matandaan. Na lagi na lang ako nakakita talaga ng mga synchronized na ano, and hindi ko 'yun pinapansin. Siguro 'yun nga 'no, isa pa 'yun, fault ko din 'yun na hindi ako talaga nagte-take ng action kasi fini-figure out ko pa kung ano yung mga woo-woos na 'to. Na parang, woo-woo, hindi na siya woo-woo, parang nangyayari na siya ng totoo, nangyayari na siya ng totoo, nag-e-exist na siya in reality. 'Di ba? Parang ang tagal ko kasi talaga bago fini-figure out yun, wala akong references kasi, wala akong idea kung ano ba yung mga nangyari na yun. Sunod na ako talaga sa face na parang ayoko siyang paniwalaan. And then eventually nung eto na nga, after many years pa na gano'n, na parang siguro, the whole world gano'n parang nagiging spiritually awakened na yung mga tao. Like hindi naman siguro lahat, gano'n. Pero paunti-unti nagkakaroon na ng idea yung mga tao, gano'n. Like halimbawa 'yan, may mga tarot card readers, parang dati naman wala akong makita na tarot card readers ta's biglang recently parang, hala, iba-iba na yung lumalabas dun sa FYP, iba-ibang tao. Parang, hala, gano'n na ba ka-intuitive ang mga tao ngayon? What's going on? 'Di ba, what's going on with the world, 'di ba? Parang and siyempre nakikita ko 'yun as magandang magandang sign because alam mo 'yun, ang ano na, ang stressful na din kasi ang stressful na lagi tumingin ka sa kung saan, iba, news, ganyan. Parang ayoko na nga lang i-discuss yung mga gano'n na yung mga nakikita ko sa news kasi parang ipapaubaya ko na 'yun sa ibang mga tao na alam mo 'yun. Siguro mas pipiliin ko na lang ngayon yung medyo mas masaya-saya naman siguro yung idi-discuss ko.
'di ba? Kasi parang oo nga 'no, kung dadagdag pa ako dun, like alam ko marami akong pinaglalaban ng mga bagay-bagay pero 'di ba, ano ano ba naman yung ipaglaban mo naman yung mas masasayang mga bagay, na-inspire mo naman yung mga tao na yung totally hindi nag-e-explore, gano'n. Kasi siyempre iba parang daing-daing pera, parang, "Wow! Waldas, waldas here, waldas." Gano'n, 'di ba? Parang anong tawag dun, naiisip ko, parang yung machine, yung token machine ba yun? Yung mga ano yung mga coins, 'di ba? Daing kaching, 'di ba? Ay, 'di ba bakit ka naman maiinggit sa kanila, pinaghirapan naman nila yun, 'di ba? Parang they do the work, 'di ba, para magkaroon ng mga gano'ng bagay or whatever, kung ano ang nag-align sa kapalaran nila to achieve that, 'di ba? Hindi natin siya kailangang kainggitan, more on ma-inspire tayo na may mga possibilities na hindi lang naisip ko na ako, hindi lang kung ano yung kung saan tayo nag-e-exist lang, hindi hindi ito lang yung hindi lang ito lang yung possibilities, like marami pang possibilities. We need to explore, gano'n. We need to research, explore, gano'n. Hanapin natin kung ano yung happiness, like in a small way, kung ano yung kaya mo, ano yung kaya mo i-level up at the moment, 'di ba? Yun lang, mamaya na lang uli siguro mag-isip pa ako ng ano, ng isa pa. Okey, ba-bye.